Panginoon. Huwag po natin intindihin ang ating mga katabi. Pag tayo'y umaawit, focus po tayo kay Lord, di ba? Amen. Okay, so nasa na ba yung aking ano? Alam niyo po, ako po ay nagkasakit. Kaso po ako kahapon. Maghapon po akong nakahiga hanggang gabi. Buti na lang po, natapos ko yung message maaga pa lang. Thursday pa lang may message na, praise the Lord. Nangyari. Okay na yung ano natin. Okay. Hinihingal po ako bear with me. Nahihirapan ako kasi huminga. Ayan. Sige po, tayo po muna manalangin. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito, sa araw na ito, na tunay nga po, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na kailanman, Lord, ay hindi nakakalimot sa amin, hindi nagpapabaya sa amin. You always give and supply all our needs. Financial man, Panginoon, emotional, physical, Panginoon. Salamat, Lord, na kasama ka namin, Lord, sa buhay na ito. Kaya kami, Panginoon, ay nananatiling malakas at matatag sa anumang hamon at pagsubok ng buhay. Kaya, Lord, narito kami ngayon upang dinggin ang iyong mensahe sa amin, Lord, upang muli, Lord, magpalakas sa iyong salita, Lord God. Salamat, Banal na Espiritu, itago mo ko sa iyong presensya. Ikaw ang mag-minister sa amin, ikaw ang magturo, magpaunawa ng nais mo, maintindihan namin sa mga oras na ito. Tinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Excuse me. Mahirap po pala magsalita ng ano, hinahabol yung hininga. Okay. Alam niyo po, naniwala po ako na ang Panginoong Diyos po ay nais niya po na ibahagi ko sa inyo itong mensahe na ito upang i-encourage po ang bawat isa sa atin na huwag po natin kaligtaan na ito po, ang Biblia na ito, ang salita ng Diyos, huwag po natin kaligtaan sa buhay natin sa araw-araw. Alam niyo po, I'm so in love with the Word of God kasi po, naiiyak agad ako. Kasi po ito po yung nagiging lakas ko talaga. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay ko, hindi ko siguro alam gagawin ko pag may problema, no? Pero praise be to God, hindi niya tayo iniwang nag-iisa. Iniwan niya po yung salita natin sa lahat ng ating mga pagdadaanan sa buhay na to. Alam niyo po, ang salita po ng Diyos ay isang malakas na puwersa na kayang baguhin ang ating buhay. Isa po akong buhay na patotoo kung paano nabago ng salita ng Diyos ang aking buhay. Unang-una po, binago po nito kung paano ako mag-isip. Dati po, ako po ay mahina, insecure, walang kumpiyansa sa sarili, walang tiwala sa sarili, ngunit dahil po sa salita ng Diyos, naging matapang po ako. Nagkaroon po ako ng confidence kahit po nakapagtapos tayo ng kung ano mang kurso, may narating tayo sa buhay. Hindi po sapat yun para sa akin na ako ay maging kumpiyansa o mayabang. Pero noon pong natagpuan po ako ng Diyos at tinuruan niya ako na magbabad sa salita niya, doon ko po napatunayan na salita lamang ng Diyos ay sapat na. Amen. So dati po, lahat po tayo siguro may madilim na landas na tinahak in the past. Pero ganoon din po ako, namalayan ko na lang po ang buhay ko nasa liwanag na. At ang sarap po ng nasa liwanag tayo. Amen? Amen. Kaya naman po, I'm so excited to share with you this message which entitled, Embracing the Transformative Power of the Living Word. Nilagyan ko po talaga yan ng embrace kasi po gusto ko pong i-encourage kayo na yakapin po natin ang salita ng Diyos. Yakapin po natin ang mahigpit na para bang ayaw mong maagaw ito. Ayaw mong manakaw ng kahit sino. So para po siyang kayamanan natin. Di ba pag po tayo may yaman, may pera, may alahas, tinatago natin, kinukupkup natin, kinikip-kip natin talaga para hindi siya mawala. So ganun po, bigyan natin ng matinding importansya ang salita ng Diyos. Amen?
Alam niyo po, sabi po dyan, sa next slide, ang salita po ng Diyos ay, the Word of God is a seed. Sabi po sa Luke 8:11 at sa 1 Peter 1:23, sa Luke 8:11 sinabi po dyan na ang salita ng Diyos ay isang buto. Inilalarawan po dyan na sa Luke tsaka sa 1 Peter na ang salita ng Diyos ay may halintulad sa isang buto kasi po ito po kung paano ang isang buto ay mayroong potensyal na tumubo, na patungo sa pagiging isang puno, matatag, matibay na puno, ganun din po ang salita ng Diyos. Meron po itong potensyal na baguhin ang ating buhay from the inside out. May kapangyarihan po itong baguhin tayo. Kapag natanim po ang binhing ito sa ating mga puso, ito po ay magsisimulang tumubo, lumago at mamunga patungo sa isang masagana at kasiyasiyang buhay. So pag-usapan po natin kung ano po ang mga benepisyo, importansya na nagagawa nito sa ating buhay, na nagagawa ng salita ng Diyos. Napakarami po na makikita po natin, especially sa Psalm 119. Yan po ay mayroong ilang verses by ang Psalm 119. Meron po itong 176 verse na doon lang umiikot tungkol sa salita ng Diyos kung ano ang benepisyo na meron tayong makukuha sa salita ng Diyos. And hindi ko na po inisa-isa dahil for the sake of time. Alam ko po marami po tayong masasabing benepisyo tungkol sa salita ng Diyos, kaya pumili lamang po ako ng ilan. Pero actually madami po talaga. Ang salita po ng Diyos, the living word brings healing, health, and life to our flesh. Ang sabi po sa Proverbs 4 verse 20 to 22, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Sabi po dyan, give attention. Bigyan attention po natin. Ang salita ng Diyos, huwag po nating baliwalain. Ang nangyayari po sa atin, nasa-satisfy na lang tayo every Sunday. No, wala po ba tayong intention or hindi tayo nagiging intentional na isama siya sa daily life natin, sa daily living. Every day, dapat meron muna tayong word ni God na i-meditate natin yon. Sabi po dyan, incline your ear to my saying. Incline, ibig sabihin po, to lean forward. Gumanon ka o humilig ka. Di ba pag may nagsasalita, parang pag hindi mo masyado marinig, ginaganon mo yung tenga mo sa bibig nung nagsasalita. Yan po yung gusto ni Daddy God sa atin. Na talagang mag-focus ka, pakinggan mong mabuti. Kung kinakailangan, ihilig mo yung tenga mo para marinig ang salita ng Diyos, gawin mo. Bakit? Dahil ang salita po ng Diyos ay kumikilos bilang isang banal na manggagamot sa atin. Amen. Ito po ay isang gamot na kailangan natin. At siguradong makakaranas po tayo ng maayos na kalusugan at sigla sa ating katawan kung meron pong salita ng Diyos na natanim po sa ating buhay, sa ating puso. Meron po itong kapangyarihang magdala ng kagalingan at buhay sa ating mga katawan. Sa paanong paraan po magkakaroon ng kagalingan ang katawan natin sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos? By meditating on and internalizing the Word of God. Kapag po mineditate natin ang salita ng Diyos, nag-focus lang yung isip natin sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa kabila ng mga nangyayari sa paligid, sa kabila ng mga naririnig mo sa paligid na masasamang balita, hindi ka magkakaroon ng depresyon, hindi ka magkakaroon ng anxiety. Ang sabi po, di ba, ang salita po ng Diyos ay naihalin tulad din po sa, kumbaga, ang salita po ng Diyos, sabi, Spirit and life, sabi po sa John. Spirito po ito. Ngayon po yung mga masamang balita, spirito din po yan.
Yung pag-aalala, espiritu po yan. Depression, espiritu po yan. Ngayon kung nag-meditate ka doon sa alalahanin mo, natural ma-depress tayo, kapatid. Pero kung ang mine-meditate po natin ay ang salita ng Diyos, ang naidudulot po nito sa ating katawan ay sa physical, emotional, mental, spiritual ay kagalingan. Amen. Magkakaroon po tayo ng good mental health kung ang iisipin po natin ay ang salita ng Diyos. Kung yun po ang i-meditate natin. Kasi kung ano po yung iniisip natin, yun po ang nagiging buhay natin. Diba? Yes. Kapag nanonood ka, diba, ng nakakatakot? Diba pag natakot ka na, parang hindi ka na makagalaw. Yun na yung napi-freeze ka na. Parang wala na, di ka na makakagalaw talaga. So, ibig sabihin na sa isip, nagsisimula. Kaya po, ina-advise po sa atin ng ating Panginoong Diyos na itanim po natin to sa ating puso. Yakapin natin ang salita ng Diyos. Kasi para sa atin, parang ang boring naman. Opo, totoo naman po talaga. Boring. At talagang nakakaantok. Pero sometimes in life po, hindi lamang yung lahat ng magaganda ang pwede nating yakapin at tanggapin sa buhay natin. Hindi lang yung nakaka-excite. Diba? Kung hindi yung ano ba ang mabuti. Bakit ba kasi pag mabuti at tama, parang boring? No, parang ayaw nating gawin. Pag hindi komportable, parang di natin kayang gawin. So in life, kailangan po natin piliin lagi yung makakabuti sa atin, yung tama po. And later on po, may enjoy din natin yun eh. Sa una lang po kasi yung flesh po natin, kalaban po talaga ng spirit yan eh, di ba? Sinabi naman po yan sa Bible. Lagi silang naglalaban. But again, we have to choose and be wise. Maging wise po tayo kung anong pipiliin natin. Next, the living word contains promises of exceeding and greatness. Sabi po sa 2 Peter 1:3-4, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ang salita po ng Diyos ay puno ng mga pangako ng kadakilaan at pagpapala ng Diyos. May mga pangako po ang Diyos. Kaya po may mga pangako ang Diyos dahil nais po niya pagpalain tayo. Amen. At lagi niyo pong tatandaan, ang pangako po ng Diyos ay hindi lamang mabuti. Ang sabi po sa binasa natin, ito ay exceeding and great. Ibig sabihin po ng exceeding, beyond pa po doon sa ine-expect natin na mga pangako. Amen. Hindi na mag-grasp ng iyong isipan kung ano yung pangako ng Diyos. Pero andyan ang pangako niya na talagang hindi mo kayang unexpected, hindi mo na kayang maarok. Pero, at sinabi dito, dakila, exceeding and great. Ang mga pangakong ito ay nagbibigay po ng kapangyarihan sa atin din, sinabi dito, na makibahagi sa banal na kalikasan ng ating Diyos, sa divine nature ng ating Diyos. At makakaiwas tayo sa katiwalian ng mundo. So, ibig sabihin po pala, kung tayo po ay nagbababad sa salita ng Diyos, isi-separate po tayo ng Diyos doon sa mga katiwalian ng mundo. For example, hindi porke ginagawa po ng lahat o ng mundo ay tama na. Hindi porke lahat naman gumagawa niyan, normal na lang yan. Wala pong ma-offend sa example ko, no? I'm speaking it with love. Kasi kasama po sa salita ng Diyos ang correction. And lahat po tayo doon ay, lahat po tayo natutuwid sa salita ng Diyos. Example po dyan yung premarital sex o pagsasama ng labas sa kasal, na walang kasal. Di ba po, parang nasanay na tayo, parang mga artista, ginagawa naman ang lahat yan. Normal na yan na mag-live-in, normal na mag-sex muna bago kasal. So, hindi porke ginagawa po ng mundo,
gagawin na rin natin. Ano ang kaibahan nyo? Ano ang kaibahan nating mga Kristiyano sa mundo? Dapat tayong nag-i-infect sa mundo. Tayong nakakahawa sa mundo. Hindi po tayo ang nadadala ng mundo. That's why we are here. That's why we are called. That's why we are chosen. Para kahit paano, di ba, makahawa tayo. And I don't mean to condemn anyone kung meron pong ganoong sitwasyon sa atin. The Lord loves you and He wants you to hear it. He wants you to hear the truth and the truth shall set you free. Amen. Ito po kasi ang magpapalaya sa atin. Bakit ang bigat ng buhay natin? Bakit kaya ganito ang nangyayari sa buhay natin? Kahit anong kayod. Bakit parang we just had enough? Sometimes hindi nyo na-address yung ugat. Are you aligned with the Word of God? Are you aligned with the truth? So sometimes iayos muna natin. Diba? Kasi sayang yung mga effort natin eh. Sayang yung pagpapagal natin ng magagandang plano natin sa buhay natin, sa pamilya natin, kung hindi naman maayos, hindi naka-align sa sinasabi ng salita ng Diyos ang pamumuhay natin. Amen. Another example, pagmumura. Diba ngayon sa labas, ako po talaga, nung napababad ako sa school, nung nakaraang school year ng mga bata, nakababad ako doon. Nagulat ako, na culture shock na ako sa mga kabataan ngayon. Grabe na lang ang pagmumura. Malala pa sa matatanda kung magmura. May mga Kristiyano din po ako nakikita, sinabi sa akin ng mga, kakilala ko yung mga magulang nila, mga born again din, pero yung anak nila, nagmumura din. Sa ganun nangyayari sa mundo. Diba? Parang, wow, cool. Cool yun eh. Diba? In ka dun eh. Kapag nagmumura ka, nagsasabi ka ng kung ano-anong mga, kala mo ang ganda, pero hindi naman po ako nagmamalinis, pero bakit naiirita yung tenga ko? Kasi we are not of this world. We are not citizen of this world na. Na talagang, para pala talaga tayong mga tupa sa gitna ng mga lobo, sabi ng Bible. So sabi ko, napakalaki ng problema talaga ng mundo. At talagang madadala po tayo kung wala po tayong gabay ng salita ng Diyos. Kaya para sa akin, hindi sapat na isang araw lang, isang oras lang, 45 minutes, na iinip pa nga tayo na marinig ang salita ng Diyos. Diba? Kung hindi po sapat, we have to really be intentional na magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Kasi ito po yung magpapabago ng isip natin at magpapabago ng buhay natin at ng pananalita natin. Okay? So again, wala pong ma-offend po. If the Word of God is planted in our hearts, we will know His divine promises that lead us to live a godly life. Since nandito tayo sa mundo na puro katiwalian at kasamaan, alam na po natin kung anong gagawin natin. Diba? Hindi na po tayo mahahawaan ng mundo because we know the truth. We have the divine nature of our God. Partakers po tayo ng divine nature ng ating Diyos. Kaya, ang buto po, ang salita po ng Diyos, the seed is the Word of God, and its fruit is righteousness and true holiness. So kung ang buto po natin ay salita ng Diyos, ang magiging bunga o makikita po sa buhay natin ay kabanalan. Diba? True holiness. Righteousness of God in Christ ang ating pong ipamumuhay. Next, the living word brings long life and peace. Ang sabi po sa Proverbs 3:1-2, My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. For length of days and long life and peace, they will add to you. Do not forget, wag daw po natin kalimutan ang salita ng Diyos. Sabi po, keep my commands. Keep, itago po natin. Panatilihin po natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Dahil sa pamamagitan po ng pagsunod sa salita ng Diyos, sa mga utos niya, masisiyahan po tayo sa isang buhay na puno ng kapayapaan at mahabang buhay.
Ibig sabihin po, dahil po meron tayong salita ng Diyos, at talaga, yung salita po ng Diyos, nagdulot po ito ng kapayapaan sa atin. Sabi sa Bible, sabi ni Jesus, in this life you will have trial and tribulation. But take heart, do not worry. Sabi ni Jesus, for I have overcome the world. Sinasabi po yun ni Jesus na ako bilang isang tao na nirahan dito sa mundo, ay alam ko na puro pagsubok ang dala-dala ng mundo na ito. Pero tingnan nyo ako, bilang isang 100% na tao na nakaya ko, na overcome ko ang mundo. And sinasabi sa atin ni Jesus, yes, the Spirit of God is in me, but the Spirit of God is also in you. And you will overcome this world. You will overcome every trials and tribulation in life. Kasi alam niyo po, sa mundo, may taga rito po si Satan eh. Pag-aari ni Satan ang mundo, we are not of this world. Okay? At si Satan po, galit po siya sa atin. He is so serious to steal, kill, and destroy us. Especially yung mga ginagamit ng Diyos mightily. Ang gusto ng kaaway, itumba ka. Ang gusto ng kaaway, itumba ako. Hindi pa ako tapos sa isang problema, may dadating na naman. Amen. But the Lord, the Word of God encourages me so much. It strengthens me so much. That's why I encourage you, do not neglect. The Lord said, do not forget my law. Keep it in your heart. Mga kasama ko dito, mga kumari ko, ilan-ilan na yung mga sunod-sunod na problema sa kanila, pero hindi sila na-shaken. They still they still remain standing. They remain standing strong. Amen. Malakas. Ganun po nagagawa ng ugat, ng buto, ng salita ng Diyos sa ating buhay. Di ba po pagka po ang buto ay nabiyak na, nag-breakthrough na at kumalat na ang ugat niyan sa lupa, pag na malalim na ang kapit niya sa lupa at lumaki ang puno ng napakalaking puno, kahit anong lakas ng hangin, kahit anong lakas ng baha, hindi matutumba ang puno. At yan po ang nangyayari sa atin pag puno-puno tayo ng salita ng Diyos. Pag nakatanim ang salita ng Diyos sa ating puso, hindi po tayo matutumba. Hayaan nyo lang ang bagyo. Huwag niyong pansinin yan. Mananatili kayong nakatayo. Amen. Why? Because the root, yung ugat, yung binhi, yung salita ng Diyos ang nasa atin. Hallelujah. At hindi po tayo mawawala ng kapayapaan. Ano po nagpapaiksi sa buhay ng tao? Stress, problema. Ano ang ugat ng mga sakit? Stress. Pero kung may salita ka ng Diyos, you have perfect peace. Amen. Di ba? Lubos ang kapayapaan na meron ka. Hindi mo alintana yung bagyo. Nakakatuwa po, ang dami pong nag-aano sa akin, pinapaalala sa akin ng banal na Espiritu. And sabi nga po doon sa Genesis 6:18, I will confirm my covenant with you. Enter the boat. You and your family, you and your wife, and your children. Yan po yung sa Noah's Ark. And during storms in my life, yan po ang pinabasa sa akin ng Panginoon. Manatili ka lang sa loob ng barko. Diba? May malaking baha ng panahon ni Noah. But you are safe when you are inside the boat. Amen. What is the boat represent? It's the Lord Jesus. The salvation of the Lord Jesus to us. Hallelujah. And dahil nasa loob ako ng barko, nasa loob ako ng boat, nasa loob ako ng presensya ng Diyos, tunay nga, parang walang nangyari. Tunay nga na talagang ang buti ng Diyos, may kapayapaan ako kahit dagsa ang lalakas ng hangin sa labas. No? Ganun po ang naging epekto sa akin ng salita ng Diyos. And indeed, it is our treasure. It is our wealth. Kayamanan natin po ito. Ang tao po, pinupurso ng tao sa mundo ay pera, kaginhawaan, kayamanan. Wala pong masama doon. Pero parang ito na lang yung priority. Ito po, ibalik natin, binabalik tayo ng Panginoong Diyos sa basic, yung pagtitiwala. Paano ka magtitiwala kung hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Diyos? Parang kilala lang natin ang Diyos sa pangalan, mighty siya, Lord siya, God siya, provider siya.
ito ang gusto ko. Magpapagal ako. Lahat na, kulang ang, alam mo yon, para lang yumaman tayo. Pero kung talaga pong gusto natin ng kayamanan, ang salita po ng Diyos ang totoong kayamanan natin. Ang sabi po, lahat ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Yang yaman na pinagpapaguran po natin, mawawala yan. Pag nawala na yan, paano na tayo? Pero ang salita ng Diyos mananatili. Mananatili po ang pangako ng Diyos, hindi magbabago. Next, the living word blesses your children. Psalm 112, 1-3. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Blessing for future generation. Imagine mo po, hindi lang tayo ang makikinabang nito. Kung tayo po ay nagbababad sa salita ng Diyos, imagine niyo po yung araw-araw nyo na pagbabasa ng salita ng Diyos, talagang it will transform your life kasi araw-araw yan ang laman ng puso mo eh. Diba? Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung lumabas sa bibig mo, yun ang magiging buhay mo. That's why ito ang itanim natin lagi sa puso natin. Diba? So yung relationship mo sa Diyos, nag-create po ito ng magandang atmosphere sa loob ng bahay. At nabibless ang mga anak natin. Amen. Na kahit, totoo po yan, sa pamilya, hindi pwedeng walang away, walang disagreement, walang discussion. Pero when the living Word of God is in you, hindi lilipas ang isang oras, ang 2 oras na hindi kayo magkakaayos. Of course, magre-react tayo sa mga hindi magagandang bagay, hindi natin mapagkasunduan. May reaction tayo doon. Pero, at the end of the day, ibabalik ka ng salita ng Diyos sa kung ano ang dapat mong reaction talaga. Yun po yung benepisyo sa akin ng salita ng Diyos. Hindi nagtatagal ang pag-aaway naming mag-asawa. Sabi ko, kahit inis na ako sa kanya, hindi ko ito kikibuhin. Maghapon, habang buhay, hindi ko na siya kikibuhin. Pero wala pang isang oras, nag-uusap na kami. Bakit? Kasi punong-puno po ng salita ng Diyos ang puso ko. Ang puso namin, punong-puno. Kaya hindi mabigyan daan yung inis, yung galit. Kaya sabi ko, kung hindi sa salita ng Diyos, baka wasak na din kami. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, sa salita ng Diyos, baka kagulo na talaga kami. Kasi we are two different people. Magkaiba ang kultura namin, magkaiba ang background namin. Pero for us to dwell together in harmony, we need the Word of God. Amen. So minsan, gustong-gusto pa natin makinig, maghanap ng mga motivational speaker para ma-encourage tayo. Huwag na tayo lumayo. Lahat po ba dito may Bible? Amen. Basahin natin, hindi po siya pang display lang sa bahay. Na naaalikabukan lang, binubuklat po yan. Ako po, naging collection ko po ang Bible. Gusto ko po iba-iba yung translation. Kahit nauso na yung Bible app. Kasi hindi ko siya maintindihan sa ibang translation. Sa awa ni Lord, binigyan niya advanced translation na iintindihan ko po. So if you are filled with the Word of God, pag po tayo puno ng salita ng Diyos, we know how to train our children in the way that they should go. Sabi ng Bible, di ba? Yes. Train your children in the way that they should go. Ba't ako nabubulol? Para akong si Moses. Anong buhay ba ang gusto nating maranasan o lakaran ng ating anak? And again, ito po yung manual natin. Diba? Andito na lahat. All in na. Kung tayo bumili ng ibang libro, all in na po. So nandito po, paano natin sila gagabayan? Paano natin sila ititrain? O diba? Mag-aano po, turuan natin sila mag-pray. If you have the living Word of God, makikita ng mga anak mo, nagpe-pray bago kumain. Nagpe-pray bago matulog. Nagde-devotion. Paano mabibless ang mga anak natin? Diba? Sa salita ng Diyos, kung hindi naman nakikita sa loob ng bahay. Ako po, dahil na-inlove nga po talaga ako sa salita ng Diyos, I want to share it. So lumabas po kami, lumabas po ako, buti na lang binigyan ako ng Lord ng mga tao na makasama mag-share ng word. And then nag-Bible study kami kung saan sa ang bahay.
Naisip ko, lately lang po kami nagkaroon ng Bible study sa bahay. Nagkaroon dati na nahinto, hindi naging consistent. Pero sabi ko, parang the Holy Spirit impressed upon me na lumalakad ka, lumalabas ka sa bahay to minister other family. Why not minister your own children? Kanino mo ba ipagkakatiwala ang mga anak mo sa pag-share ng salita ng Diyos? Eh di sa atin ha. Amen. So sometimes, ina-expect ko kasi ang lalaki dapat ang gumagawa nun. So hindi ako kikilos. Pero alam mo, it's not about kung sino ang maglilid sa Panginoon, kung si tatay ba o si nanay. It's about your children na eh. Diba? Kung walang kikilos sa ating mga magulang, eh di talaga mahahawaan po sila ng mundo. Huwag na po tayong magtaka. Bakit ganun magsalita ang mga anak natin? Diba? Bakit nagmumura na sila? So yun po, nagkaroon po kami ng Bible study. At nakakatuwa po na, alam ko po, ginagawa ko po yun, gusto ko pong matuwa ang Panginoon Diyos sa amin. Naniniwala ako that God delight sa pagsasama-sama ng pamilya sa salita niya, na nagkakaroon po tayo ng time. It's our devotion. Magkaroon po tayo ng devoted time sa Lord. Okay, sa Tagalog po sabi niyan, sapagkat, excuse me po, may sumisin. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng nasa ano na pala ako, next slide. The living word provides knowledge, understanding, and wisdom. Sabi po sa Proverbs 2:6-8, wisdom is a gift from a generous God, and every word He speaks is full of revelation, and becomes a fountain of understanding within you. For the Lord has a hidden storehouse of wisdom, made accessible to His godly ones. He becomes your personal bodyguard as you follow His ways, protecting and guarding you as you choose what is right. Meron ba dito? Ang salita ng Diyos ay isang kayamanan ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Marami sa atin ay nagkukulang sa karunungan. Amen? At hindi po kasalanan ng Diyos yun kung po tayo ay nagkukulang sa karunungan. Tayo po ang naliligaw dahil hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos. Saan ba tayo nagbababad? Sa mga movie, sa mga news, balita na nakaka-alarma. Kung nakababad po tayo sa salita ng Diyos, una po, magkakaroon po tayo ng kaalaman. Amen. Yung pagpunta po natin dito, nagkakaroon po tayo ng knowledge sa salita ng Diyos. We are being informed. But the Word of God, nandito tayo not only to be informed, but to be transformed by the Word of God. Amen. At paano po, pagka po narinig natin ito, yung mga sinasabi ko po, na salita ng Diyos, narinig po natin, huwag po natin basta lang kontento na tayo dun sa knowledge. We need to understand it. Ibig sabihin, kailangan i-meditate natin, i-internalize natin, pagbulay-bulayan po natin sa ating isipan, at magkaroon tayo ng kapahayagan mula doon sa knowledge na natanggap natin. At kapag po yun ay naunawaan mo na, and then of course, yun na yung gagawin mo, di ba? Yun na yung lalakaran mo, yun na yung buhay mo. And that becomes wisdom. Sabi nga, wisdom is the application of knowledge. Kung ano yung alam mo, yun na po yung magiging buhay mo. Kapag na-a-apply mo na yung nalaman mo, karunungan po yun. Di ba? So, kailangan po natin i-internalize ang mga nalalaman po natin. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan.
Binibigyan din niya sila ng katagumpayan. Of course, pag may wisdom po tayo, ano ang kasunod mo? Prosperity, prosperous life, successful life. Kung gusto natin ng successful life, eto lang po, nandito lang. Alam niyo po, totoo po yung sa grace po, talaga finish na lahat, ginawa na ni Lord lahat. Pero syempre, ayaw ni Lord naman ng tamad. Galit ang Lord sa tamad. Kaya po, little effort lang po ang ine-expect sa atin ng Lord. And Amen. alam niyo kung baga 30% effort lang, magtrabaho ka, 70% nagtitiwala ka sa Diyos, may time ka sa Diyos, hindi ka napapalayo sa Panginoong Jesus. Diba? Sa salita niya. Next, the living word builds faith. Sabi po sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Totoo po ito eh. Paano mai-establish ang pananampalataya mo kung hindi mo naririnig ang salita ng Diyos? Saan ka ngayon mananampalataya? Saan ka ngayon magtitiwala? Sabi ng Bible, some trust in horses, some in chariots. But we should trust in the name of the Lord. Tayo dapat ay nananampalataya, nagtitiwala lamang sa ating Diyos. At ang salita po ng Diyos, sabi nga po sa John 1, na-skip ko pala, nagmadali ako kasi kasama yung kanina sa intro ko. Sa John 1:1-3, di ba? Ang salita po ng Diyos ay Diyos mismo. Ang salita po ng Diyos ay ang Panginoong Jesus mismo. Kaya po, para po mabuo ang pananampalataya natin, kailangan natin ng paulit-ulit na pagdinig sa salita ng Diyos. Paulit-ulit na pagbabasa, kahit natapos nyo na ang Bible, basahin nyo lang. Hanggat nabubuhay kayo, basahin nyo ng basahin. Ang nangyayari po sa maraming Kristiyano, kapag ka lang po ginagawang medicine cabinet, ang Bible, na kumbaga, kung anong problema ko ngayon, hahanapin ko. Pero pag all is well na, nasa isang tabi na uli si Bible. Huwag po natin gawing medicine lang, although gamot naman po talaga ang Bible, ang salita ng Diyos. Pero huwag po natin siyang gawing medicine lang kapag may sakit ka. Gawin po natin itong vitamins. Kasi ang vitamins, araw-araw tayo nagtitake ng vitamins, iniingatan natin ang katawan natin para hindi tayo magkasakit. Pero paano naman yung kaluluwa natin? Araw-araw din dapat may vitamins yan, yung salita ng Diyos. May food supplement. Kaya po, hindi ko po talaga maisip kung may nade-depress, dahil po yun sa kakulangan ng salita po siguro ng Diyos. Hindi naman po ako nang husga o nang kokontem, pero sa akin lang po yun, na kung ito ay talagang magkakaroon lang ng intensyon, na tulungan ang sarili niya, unang-una sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nothing is impossible. Amen. Wala pong imposible po sa salita ng Diyos. So talaga, patuloy lang po natin ipag-pray na ang bawat isa po sa atin magkaroon ng desire. Nagsisimula po kasi sa desire. Tayo lagi nating dinidesire material na bagay. Kahit kami, ganun din naman po eh. Pero, again nga, sabi ko nga, yung living word of God, pinabalik niya ako sa totoong dapat kong i-desire. Ibabalik. Pag po ako'y nasa isang sulok na ng bahay namin, na wala akong magawa, magpapasa na lang ako, makikinig na lang ako ng mga preaching. Gumagawa po talaga ako ng paraan. Kasi siguro isa rin po sa mga bagay na kailangan i-acknowledge mo na mahina ka at ang kailangan kalakasan mo ay ang Panginoong Diyos lang. Kasi kung very proud tayo sa sarili natin, hindi talaga tayo lalapit sa Diyos. Ako po kasi inaamin ko talaga mahina ako. Mahihain ako. Hindi ako marunong, hindi ako sanay sa away, hindi ako mahilig makipag-away. Kaya po ako, kapag nanghihina po talaga, kaya po ang ginawa ko, araw-araw ako nagpapalakas sa salita ng Diyos. Kasi alam ko may kaaway na gusto kong patayin, gusto kong itumba, pero wala siyang magagawa. We are victorious. We are more than a conqueror. Hallelujah. The Lord has built faith in me. Kaya nananatili po tayong matapang. So faith is essential for a strong spiritual life. And the Word of God is the foundation of that faith. Sabi nga po sa Tagalog, sasampalataya lang ang tao
kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Amen. Amen. So mga kapatid, nakakaawa ang mga tao sa labas. Ano po? Nakakaawa po kung hindi nila maririnig ang mensahe ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan po ng regular na pagbabasa o pakikinig sa salita ng Diyos, doon po lumalakas at lumalalim ang ating pong pananampalataya. Naalala ko nga po yung mga panahon na na-share ko na po yung meron po kaming malaking financial na problema. Dumating po ako sa punto na sabi ko, totoo pala yun na may espiritu na gusto kang ma-depress. Sabi ko, siguro ganun yung ma-depress na. Yung wala ka nang iniisip kundi yung alalahanin mo sa buhay. Na halos hindi ka na makakain. Na halos gusto mo matulog na lang ng matulog, ayaw mo nang magising. Sabi ko, siguro ganun yun, no? So, dumating po yun sa punto na dahil nga sa overwhelming ang problema, nahiga na lang ako, ayoko nang kumilos, natutulog, gusto ko mahiga na lang, gusto ko magbasa, hindi ako makapagbasa. Pero thanks be to God, merong buto na natanim sa puso ko at yung buto na yun, yung nag-ugat siya, gumapang ng gumapang sa buo kong pagkatao na halos hindi na nga ako makapagbasa, hindi na nga ako makatayo, na parang gusto ko nang bumigay. Yung katawan mo, gusto ka na talaga niyang ibigay, pero yung espiritu mo lumalaban. Amen. Totoo po, sa tulong po ng mga salita ng Diyos, ng binhi na natanim sa akin, nagawa ko magsalita. Pinaalala ng banal na Espiritu ang lahat ng salita na naitanim sa aking buhay, sa aking isip. At sinabi ko na, naalala ko na may authority ako. Amen. Na may authority ako to speak the word of God, na mag-utos, na commander tayo, nag-uutos tayo sa blessing. Tapos sinabi ko na lang talaga, Lord, in the name of Jesus, I command 100,000 pesos in my account to be transferred, deposited in my account in Jesus' name. Amen. Araw-araw ko yung ginagawa, pero that day po parang ayoko na magsalita. Kaya sinabi ko, Lord, alam ko, may ginagawa ka kahit hindi ko nakikita, kahit ang nakikita ko, zero, alam ko may ginagawa ka, Lord. And it will come to pass in Jesus' name. Sa iyo ako nagtitiwala, halos pinikit ko na ang mata ko, kasi ayoko makita yung sitwasyon. Alam niyo po, para po ma-overcome natin yung mga depression, alalahanin, itong flesh natin na ito na walang ginawa kundi ang gusto, mag-react ka sa sitwasyon, magalit ka, magtampo ka, magmura ka, mag-curse ka, yan po ang gusto ng katawan natin, ng flesh natin. But again, the Spirit, He wants, ang gusto nito, lumaban ka. Ano po ang panlaban natin? The sword of the Spirit. Inihalin tulad po ang salita ng Diyos sa isang two-edged sword. And true enough, yung pong salita ng Diyos, bakit two-edged? Parang sa pagkatao natin, pag tumarak ito, aalisin niya. Di ba aalisin niya yung isang part na nagpupumilit na siya ang manalo doon sa isipan mo? Parang yung mismong espada na yon, parang siya mismo ang bahalang kumilos na alisin ang mga hindi mo dapat isipin. And true enough po, nagsalita lang ako ng salita. Sinabi ko lang ang mga pangako ng Diyos. Sinabi ko that my God will supply all my needs according to His riches in glory, not according to the, alam mo yun, dito sa kingdom ng mundo. Diba? Sa sistema ng mundo. Diba? Hindi dito nakasalalay ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapala tatanggapin ko, kung hindi sa Panginoong Diyos. So true enough po, naka-receive po ako ng 100,000. Amen. 100,000 na hanggang ngayon, tinitrace ko talaga pag naaalala ko, wala namang naghabol. Kung may nagkamali, wala namang naghabol. Kasi pinapaisip sa akin ng kaaway ng first day na nalaman ko, sa akin kaya talaga to? Parang gano'n. Ay naku, baka may maghabol niya, baka tawagan ka ng bangko. Pero wala, kaya sabi ko kay Daddy, Daddy, akin to. Ini-expect ko talaga to. Imagine that. It happened. Amen. Nangyayari po ang himala. It builds faith. How? Paano mangyayari ang mga ganun bagay? Through faith.
Ang access po natin sa biyaya ng Diyos ay ang pananampalataya natin. At hindi ka magkakaroon ng ganong pananampalataya kung hindi ka talaga nag-uumapaw sa salita ng Diyos. Amen. Saan ka nag-uumapaw? Saan ka updated? Diba? Amen. Next, the living word facilitates communion with God. Sabi po sa John 14:23, Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him." Imagine mo kung nagsasalita po tayo, ay kung nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, ginagawa po ng Diyos na tahanan ang ating mga puso. Amen. Kaya kung ano nga yung nasa puso mo, yun ang lalabas. Kaya kahit nagaano ka kasama ang ginawa ng kapwa mo sa'yo, may ilalabas kang forgiveness. Amen. May, kahit na gaano kasakit nang nangyari sa buhay mo, may nilalabas kang joy. Hallelujah. Diba? Diba? Treasure talaga eh. Pag ito natagpuan ng lahat ng tao, mayaman siya. Diba mayroong parable na gano'n? Na naghukay siya. Ibinenta niya lahat, tapos binili niya yung isang lupain dahil meron siyang nakitang yaman doon. It represent the Word of God, the encounter with Jesus eh. Yung kaya mo talagang, hindi ka mag-aalala kahit wala kang pera. Amen. Amen, di ba? Hindi niyo ba nakita paano tayo nananatiling buhay? By the grace of God, kahit wala tayong pera, kahit wala tayong trabaho, Hallelujah. nananatili tayong buhay, nananatili tayong malakas, nananatili tayong kumakain. Saan natin kinukuha yun? Diba? So, napakabuti po ng Diyos. Amen. So, pag nagkaroon po tayo ng devotion time sa Panginoong Diyos, ang paglalaan po natin kasi ng oras sa salita ng Diyos ay fellowship natin sa Diyos. Ito yung communion o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos na nakadepende sa salita niya. So ito po, pag po tayo ay nagbababad, nagbibigay ng oras sa salita ng Diyos, ito po yung nagiging malapit tayo talaga sa Diyos eh. Diba? Parang sa mag-asawa lang. Diba? Communication. Napakahalaga po kasi ng communication sa mag-asawa. Lagi tayong nag-uusap, pag may karelasyon tayo, diba nga, ano ba yung purpose, bakit naparito ang Panginoong Jesus? Upang makipagrelasyon sa atin ng Diyos, mabalik tayo sa tamang relasyon. So pag sinabing relasyon, ibig sabihin ba parang nasa isang tabi lang, nasa isang sulok lang ang Diyos, tapos bahala tayo sa buhay natin? Hindi. Pag sinabing relasyon, you have fellowship. You talk. Diba? Nag-uusap kayo. Nag-i-enjoy kayo sa presence ng isa't isa. Diba? Sabay kayo kumakain, kumbaga sa mag-asawa, gusto nyo nag-date kayo, gusto nyo lagi kayo magkasama. Ganoon po ang nangyayari kapag po tayo ay naglalaan ng oras sa salita ng Diyos. So para sa atin, akala natin ito lang ang buhay. There is more to life than this. Hindi lang ito ang buhay, mga kapatid. And masarap i-spend ang buhay na meron tayo ngayon kasama ang salita ng Diyos. We have been so busy. Tinawag po tayo ng Diyos hindi para maging busy, kung hindi maging fruitful. Amen. Maging mabunga ang ating buhay dito sa mundo. Next, the living word brings success and prosperity. Sabi po sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Amen. Gusto po ba natin ang prosperity? Gusto po ba natin ang success? Yes! Diba? Gustong-gusto natin yan. At ito pong verse na to sa Joshua 1:8, makikita po natin ang puso ng Diyos
during Old Testament. Nasa lumang tipan pa lang po sila. Under the law, kalooban na ni Lord na maging successful at masagana ang mga tao na nandoon. How much more po ngayon na nasa bagong tipan na tayo, under grace. Mas higit na magaganda po ang pangako ng Diyos sa atin na Hallelujah. itinatatag niya po sa atin. Again, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, sa Luke 6:45, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Diba? So ano ba ang nasa puso natin? Ano po ba ang mga iniisip natin? Kayo po ba natanong nyo na rin bakit nagkakaroon kayo ng pagkukulang o kakulangan sa buhay? Alam niyo po, yun po ay dahil di po siguro sa kakulangan natin ng salita ng Diyos. Kakulangan sa kapahayagan, sa revelation. Kapag po hindi natin maintindihan, mas lalo pa natin i-dig deeper, bukayin pa natin kapag hindi pa natin nakukuha. Ako po ay para po akong si Jacob noon, nababasa ko yung kay Jacob, na nakikipaglaban siya na i-bless siya ng Panginoon. Ako po hanggat hindi ko naiintindihan, talagang hindi rin po nakikipaglaban din ako sa Panginoon. Lord, hindi ko ito maintindihan. Alam ko may something, ba't di ako makalis dito? Paaliwanag mo sa akin. Hindi po kasi ako matalino na pagbabasa ko, alam ko agad. Kaya pagka nagbabasa kami sa Gideon, sabi ko, hindi ko ito nabasa kanina. Naku, mahabang oras bago ko maintindihan to. Kumbaga parang meron kasi kaming mga kung anong pagkaintindi mo. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung sinasabi mo dito? Hanggat hindi ko siya nakukuha, hindi ko siya titigilan. Kung may gagawin ako, babalikan ko po siya. Parang hindi po ako makatulog. Ganun pa ko ka-hunger talaga sa salita ng Diyos. Ayun, sabi po dito, by meditating on and living by the Word, we pave the way for a prosperous and successful life. So para po magkaroon tayo ng masaganang pamumuhay, we really need to meditate. Di ba po pagka kayo gusto nyong magnegosyo, paano kayo magpuputap ng negosyo? Di ba pag-aaralan nyo talagang mabuti? Gagawan nyo ng sistema. Paano? Isip ka ng isip. Ganon din po. Sa salita ng Diyos, wala nang ganon mga tao minsan parang nakapag nagiging holy na lang. Basa ako isang verse, pasok na ako sa trabaho. Tapos nakalimutan mo naman yung verse, buong maghapon, di mo naman alam ibig sabihin nun. So para saan yun? Diba? Dapat po naunawaan natin. And next po, last one, Colossians 3:16, sabi po, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another, in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. The word dwell here means, ano ibig sabihin ng dwell? It means where you live. Ibig sabihin nito ay manahan o tumira. Diba? Sabi po dito, hayaan natin ang salita ng Diyos ay tumira sa ating mga puso. Manahan sa ating mga puso. Amen. So yan po ang gusto ng ating Panginoon. Naniniwala po ako, somebody has to preach it. Tama na ang mga motivational talk. Kailangan po na ibalik tayo sa basic, sa salita ng Diyos. Diba? Hallelujah. Na ang dami po ngayon na gusto po talaga ay instant na. Pero kapatid, we need to work. We need to study the Word of God. Kasi kulang po, kaya po, kung gusto nyo po, kung kayo po ay tinatouch ng Holy Spirit na magkaroon ng Bible study sa inyo, kausapin nyo lang po yung mga leaders dito kasi hanggat available pa sila, samantalahin na natin. Amen. Hanggat available pa, hanggat may oras pa, kapatid, sabi sa Ephesians, Hallelujah. redeeming the time because the days are evil. Pasama na po ang mundo, hindi nyo po nakikita sa paligid nyo. Ako po, dahil ako po parang ilang taon na akong simbahan, bahay, may sasakyan, di ka na nagko-commute. Pag po ako nag-commute, kinakabahan ako. Parang kakaiba sa akin ng lugar. Kahit taga-rito lang ako, sabi ko, there is something wrong na ba sa akin? Na parang hindi na ako taga-rito talaga. Na parang ang tingin ko sa mga tao, grabe, kakaiba. Parang ang sabi ko, parang kang tupa na lalapain ng mga
unshakable, pag may salita ka nga ng Diyos, lalabas pa rin yung tapang natin. So, amen. Na-bless po ba kayo sa mensahe ng ating Panginoon Amen. Diyos? Amen. So, tayo po manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Lord, sobrang thank you sa salita mo, Lord. Sometimes, Lord, lumalapit kami sa tao para payuhan kami, Panginoon, kung anong mga gagawin namin, Lord. Sometimes, hindi ikaw yung inuuna naming lapitan pag meron kaming mga pagsubok na dinadaanan sa buhay. Lord, I know I'm not alone sa ganong sitwasyon. Alam ko, hindi po ako nag-iisa na dumadanas ng mga pagsubok sa buhay. Alam ko, ganun din yung mga kapatid ko rito that we are trying to fake it until we make it. But Lord, we surrender. Father God, hindi namin kaya kung wala ka. Hindi namin kaya kung wala ang salita mo na nagbibigay pag-asa at lakas sa aming buhay. Amen. Lord, dinadalahin ko sa mga kapatid ko, Lord, na sa oras ng pagsubok. Hindi lang sa oras ng pagsubok, Lord, kundi sa araw-araw ng buhay namin, i-commit namin ang sarili namin sa salita mo, Panginoon. Amen. Lord, walang mahirap sa'yo. Thank you, Walang Jesus. mahirap sa tao na nakababag sa salita ng Diyos. Thank you, Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord. We acknowledge you indeed that you are our Lord and Savior. Amen. Father God of our lives. We are nothing, we are hopeless without you, Lord God. You are our source of strength, oh God. Amen. Lord, kami po ay nakaangkla sa iyo. Thank you so much for being so good to us. Thank you Hallelujah. so much for being so faithful to us. Even we are so faithless at times, oh God. Thank you, Lord God, because we put our trust in you and you never disappoint us, oh God. Hindi mo kami binibigo, Panginoon. You supply all our needs. Hindi lang financially, mentally, emotionally, physically, we are healed. Father God, thank you for healing us. Thank you for healing our emotion. Thank you, Jesus. Thank you for healing our mind. Amen. Thank you for healing our pocket, oh God. Yes, Thank you Jesus. so much that you meet all our needs. Our needs are met through your word. Hallelujah. Thank you so much, Lord. I pray na magkaroon kami ng ganong passion, Lord God, burning desire to really dwell, to really soak, immerse in your word, oh God, every day of our life, sa kabila ng kabisihan namin sa mundong ito. Lord, huwag mong hayaang malayo kami, Panginoon. Ilayo kami ng mundong ito sa iyo. Amen. Lord, hallelujah. Praise be to God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mabuti, bukan niyo ang bibig niyo. He deserves all our praises. He deserves all honor. He is great. He is mighty over all our situation. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord God. Lord, in the name of Jesus, inuutusan ko anumang espiritu na kakulangan sa pamilya, lumayas kayo. And I speak that you supply all our needs according to your riches in glory. Father God, thank you for the wisdom, knowledge, and understanding, Lord God. Na kami, Panginoon, ay magkaroon ng mga creative idea na maging parte, Panginoon, bahagi to advance your kingdom. Hallelujah. Thank you, Lord God, for giving a servant heart, Lord. Lord, magkaroon po ng paglilingkod, pusong naglilingkod ang bawat isa sa amin, Lord. But it's not about us anymore, Lord. Time is so short, napakaiksi na lamang po ng panahon, Panginoon. May we do it, Lord, na makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. May we live our life, Lord God, na nagbibigay luwalhati sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, lahat ng may karamdaman, by the stripes of Jesus, you have been healed. Amen. At anumang mga problema sa relasyon, sa pamilya, God restores your family. God restores your relationship. Amen. Thank you, Lord God, that the love of God will always bring you back to your family para mahalin ang iyong pamilya.
para mahalin ang inyong anak, mahalin ang inyong asawa. I speak forgiveness na mag-overflow sa puso ng bawat pamilya. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, thank you for this morning. We have been so blessed, Lord God. Indeed, Lord, pinagpala kami ng iyong mga salita. Indeed, Lord, busog na busog kami. Thank you, Lord, each Jesus. one of us, use us mightily, Lord, to share your word. Huwag kaming mahihain, Panginoon. Ilabas mo kami, Panginoon, sa aming sarili, hindi laging sarili namin, Lord. Thank you, Lord. Nag-uumapaw po, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin. And you deserve, Lord God, all these praises and worship and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Woo!